Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Ayos ba yung heater natin? Kinover ko na to sa channel natin. 2 beses yata o 3. Well, ngayon papalo, tama-tama siya dahil papalo ngayon ng magko-close kami ng minus 40 degrees. Minus 40, minus 40 centigrado Celsius, centigrado ngayong gabi. At eto, handa na tayo. Di mga pagkakataon na unang sindi ko nito, sakali man na mawalan tayo ng power outages, hindi naman nangyayari yun dito. Bihira, at kung mawalan man minuto lang talaga ang brownout. Isang beses lang kami nagka-blackout dito, siguro yung nabalitaan nyo na yun, mahigit almost a year na yata, almost 10 years na yata yun. Itong bahagi ng eastern part, northeast part ng Amerika, ng US, at dito nga sa parte namin, magkalapit lang naman ng New York at Toronto. Itong parte na yon, doon nagkaroon ng malaking kawalan ng kuryente. Kaya hinintay natin ngayon si Mrs. T. At ito, naglinis ako ng driveway. Ito, meron naman. Siguro 1 pulgada itong mahigit. Oh, ito kayo. Tingnan nyo. Kaya na yan? Anong ginagamit mo? Kerosene ho ito. Kerosene. So, ito, pag nawalan tayo ng kuryente ho. Malakas ho ito. Pwedeng makikwan. Paki-check up mo nga yung, yung fluid. Ngayon no. Sige. Tignan mo lang kasi may naamoy ako eh. Hinintay ko lang ko si Yeng. Hindi na mahihintay. Nagpapabili ako ng McDonald's eh. Sino? Si Yeng ho. Nagpapabili ako. Oh. Pakipop na lang ho yung trunk para ma-check ko. Wag niyo mo lang iyon, mabilis ko lang titingnan. Okay na ha? Diyan lang kayo sa loob, mabilis lang ako. Naamoy daw si mother-in-law na minsan nasa utak lang niya yun eh. Pero check natin. Kaya kaibigan, kailangan yung may flashlight lagi kayo sa mga emergency. Boom. Okay siya. At may oil siya, alam ko kasi chinek ko to. Meron dito akong nilagay na basahan para hindi na kayo maghahanap ng basahan kung sakaling tingnan ninyo yung oil at mga kung anumang fluid ninyo. Double check pa rin natin. Ito yung mga
mabibilis na trick. May all siya, tama lang. Incline yung driveway pero tansyado ko na yan. Tama. Yung mga bagay na kailangan handa kayo. Battery niya okay. Good. Oil should be good. Kina-check ko naman to pero okay ha. Naiibumutan ko to. Start ki na. Kaya nagpabili ako kay Mrs. T ng nagpabili ako kay Mrs. T ng sandali ha, ng McDonald's para yun ang dinner namin ngayon. Di pa naman pumapalo ng mataas ng temperatura sa katunayan dito sa aking pero yung hangin, dahil mabagsik yung hangin, ay i-adjust natin yung wick. Halika at papakita ko sa inyo kung paano i-adjust yung wick. Pag ganitong mataas masyado, kailangan patayin ko muna yung flashlight ko. Yan. Sarap ng init. Pipinahin pa natin mamaya yan. Sa ngayon ay bagong sindi to. Ayun na, humahagupit na 80 clicks, kaibigan. 80 clicks. 80 kilometers per hour ang hangin. Nagpipick up na siya. At 20 kilometers na lang nasa highway limit ka na. Yun ang 100 clicks dito. Ang sa pang 401 sa mga highways dito. Yan. Pero we all know na they drive over that, more than that. Nandito na si Mrs. T kaya pagdating niya saka ako magpapaalam sa inyo, saka na natin na itutuloy itong kwentuhan. .644 daw. Magsi 644 na. 1 minute na lang. Nandito na siya siguro. Ang gagawin ko dito, pagka patay ko sa kanya, pagdating ni Mrs. T, papatayin ko na to. Bago nga pala to, ito ang kailangan nyo kaibigan. Mabalik tayo, nakalimutan ko na. Ito ang kailangan ninyo kapag nag-power outage, nagkaroon ng walang kuryente. Sa atin walang problema, di ba? Hindi naman natin kailangan ng mga heater. Kailan tayo gumamit ng heater doon, di ba? Hindi ko lang alam sa mga
sa mga ibang lugar na malalamig talaga. Dito importante dahil may mga nasaktan na pumanaw dahil sa kawalan ng heat ng heater, ng heating sa bahay talagang yun nga, nag-burst yung mga pipes at talagang nanigas sa mga tao sa lamig. Yung nga ganun nangyayari din, lalo yung mga bata, matatanda, lalo yung mga matatanda, mga seniors. Hindi kaya ng puso nila yon. Mabuti ito na natatry na natin. Ito nga pala, yung isang tangke nito ay almost 2 gallons, US gallons, di ba? 1.9 to be exact. At kung hayaan ko itong tumakbo sa tamang settings nito, kaya nitong painitin ng 1,000 square feet na ito na si Misty na laki ng bahay o ng area, at tatakbo yun ng at least 10-12 hours. Even napapatalangan na minsan umabot ng 14 to 16 hours, kaya napaka-reliable nito at efficient. Kinig na siguro yung rumble ng V8 Impala LS4 engine. Chevy yan, kaibigan. SS. Oh, kaibigan, dito na akong papaalam sa inyo at mukhang mabilis lang ang usapan natin. Sana ilagay kayo nasa mabuting kalagayan. Maligayang Biyernes sa inyo, maligayang weekend, at magkita muli tayo. Hanggang sa muli, kaibigan, padayon. Ay, dali. 290,000. Wow! Sandali! I-record ko, ha? Kaibigan, bago ako magpaalam sa inyo, saan ba yung araw? Saan ba yung liwanag? Ipapakita ko sa inyo, pumalo ng 290,000 clicks ang aming Impala. Halikit na masasaksihan nyo rin, tama-tama. Ay! Wow! Ayan siya. Namangamoy yung McDo. It's okay. We're working on that. 290,000 kilometers, mga kaibigan. Wow. Hindi ba ako pantay? Yan. Okay. Wow. Great. Well, mukhang kaibigan, sumugal tayo dito sa Impala. Gumastos tayo napakalaki. Almost 8,000 na siguro ang nagastos namin dito. At sa mga tao na madalas walang katapusan ng pagsasalita, pagdidiskusyon tungkol sa bagong sakyan at luma, ay ito sana'y alalahanin ninyo, sana'y i-considera nyo ang isang used car. Naniniwala ako na at least 200,000 pa na kilometers ang tatakboy nito. Diba? Hindi natin alam, diba? Alam kong mataas ang pangarap ko, pero bakit hindi, diba? Ito ako talaga, ito na yung magpapaalam sa inyo, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon.